Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Nais kong hingin ang pagkakataong ito upang kunin ang inyong atensyon na makinig sa aking maikling inahandang talumpati na pinamagatang pagbabago sa pamahalaan, pag-asa ng mamamayan. Pilipinas, gaano na nga ba tayo kalayo sa panahong ito? Sa pagdaan ng ilang mga dekada, tayo ay nagkaroon ng pag-asam na makalaya sa pananakop ng iba't ibang dayuhan. Iyan ay napatunayan ng ating mga bayani sa kanilang pakikibaka at paglaban na ang bansang Pilipinas ay may kakayahan at kalayaang magsarili, magpabuklod bilang isang mamamayang Pilipino. Saksi ang ating bansa sa mga alaala at pag-asa. Alaalay hanggang sa tayo'y naisilang na matutong mangarap, magmahal, at mamulat sa hatid ng yaman ng ating bansa. Gaya ng yamang kalikasan na kay gandang tanawin at pagmasdan, yamang kultura at literatura na siyang pinagmamalaki natin bilang mga Pilipino. Subalit, sa kabila ng kayamanan na mayroon ng ating bansa, patuloy pa rin ang mga hamon at isyong tila walang katapusan. Isa sa mga pangunahing suliraning kinakaharap ng bayan ay ang korupsyon. Tila'y nawala na sa isip ng mga namamahala ang tunay na adhikain para sa bayan na sana'y magdulot ng mapayapa at matiwasay na pamamalakad para sa inang ating pinaglilingkuran. Sa ngayon, dumaranas ang mga Pilipino ng matinding krisis dulot ng pagtaas ng presyo ng mga bilhin, mabababang sahod at kakulangan ng serbisyong panlipunan. Ito ang unti-unting pumapatay sa tiwala ng mga mamamayan sa pamahalaan at sa sistemang dapat magsilbi para sa lahat. Kasabay nito, makikita rin natin ang lumalalang epekto ng pagbabago ng klima tulad ng pagbaha, tagtuyot at iba pang sakuna. Ngunit sa halip na pangunahan ng ating mga leader ang mga konkretong hakbang para sa kalikasan, mas inuuna pa ang mga proyektong hindi naman tunay na kapaki-pakinabang sa nakararami. Kung ganitong sistema lang ang mayroon ng bansang Pilipinas, tiyak marami ang maapektuhan. Hindi lang ako at siya, kundi tayo at ang bayan. Lalo na sa mga ordinaryong mga Pilipino, gaya ng mga magsasaka na walang makain, manggagawa na kulang ang kita, at estudyanteng walang maayos sa pasilidad at ang pamilyang walang tahanan. Ang bansang Pilipinas ay tunay ngang uhaw para sa pagbabago, mga pagbabagong makapagbigay solusyon para sa totoong layunin sa bayan. Kaya hindi pa huli ang lahat, may magagawa pa tayo. Hindi lang sa mamamahala tayo umaasa na wala tayong pakialam dahil bawat isa sa atin ay may papel at karapatang makialam sa pagbabago ng ating bayan. Mga kapwa ko Pilipino, mapaguro, kabataan, magulang, manggagawa, huwag tayong mananatiling tahimik kundi makiisa sa pagkilos para sa tunay na pagbabago. Ibalik sana natin ang bansang dating may pagkakaisa at pagpapahalaga sa inang bayan. Para naman sa mga namumuno ng ating bansa, naway magising ang inyong mga natutulog na diwa. Lagi sana ninyong isipin na ang mga Pilipinas sa pagsugpo ng mga problemang kinakaharap. Naway sa bawat pag-awit ng lupang hinirang ay namnamin gaya ng nasasabik sa pagmamahal at kalayaan na marunong pahalagahan kung saan na tayo sa kasulukuyan. Pilipinas, bayang atin to. Bigyan ng mga reformang pagbabago sa susunod na henerasyon nating kapwa Pilipino. Maraming salamat po.